Oh, hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Pinupuri ko siya at ininataas ko ang pangalan ni Jesus Christ. Dahil sa kabutihan niya sa atin, willing siyang i-share sa atin ang maghari in heaven. Kaya siya bumaba dito sa lupa para i-share niya ang salita ng Diyos. And at the same time, i-share din niya sa atin ang treasure, ang real treasure. At i-share din niya sa atin ang mamuno in heaven. Kasama siya. Kaya lagi nating papurihan si Jesus Christ at pasalamatan. Pati na si Almighty Father sa kanilang kabutihan sa ating lahat. Walang ibang mabuti kundi si Almighty Father lang at si Jesus Christ. Wala na kahit tao na dumating. Wala na. Si Jesus Christ lang. Si Almighty Father lang. At sa future, wala na rin ang dumating na mabuti. Holy. Si Jesus Christ lang. At saka si Almighty Father. Kaya tayo, blessed tayo, pinagpala tayo dahil ang tatay natin, holy, mabait, mapagmahal, very giving. So wag natin sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa atin para papurihan sila at pasalamatan. At mapapasalamatan natin yung tatay natin, tsaka si Jesus, sa pamamagitan ng i-share natin sa mga tao yung kabutihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yun ang way natin kung paano natin sila mapasalamatan. Pero yung kalakasan natin, galing pa rin yan kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kung anumang resources meron tayo, mentally, emotionally, physically, wala rin. Galing lahat kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. So, lagi nating i-acknowledge ang tatay natin, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Sila lang, wala nang iba. So, last time ang binasa natin, was a Mark. Pero, lipat tayo muna sa John. Kasi hindi pa natin nababasa itong sa Book of John. Yung kanyang pagkaka-aresto kay Jesus Christ. Pero bago yun, i-recap muna natin yung John chapter 17. So dito sa John chapter 17, nagpa-pray si Jesus Christ dahil nga sa malapit na siyang hulihin ng mga soldiers ng high priest at ng mga Pharisees. Alam niya yung kanyang dadanasing hirap. So itong pagpe-pray ni Jesus, wala ito sa Matthew, Mark, and Luke. So habang nagpe-pray siya, pinipray niya kung paano siya mag-glorify. Sinabi ni Jesus na dumating na ang kanyang oras para siya ay bumalik na kay Almighty Father. Kaya humihingi siya ng kalakasan kay Almighty Father. At dito ipag-pray din niya ang kanyang mga disciples or ang kanyang mga followers, yung mga tao na nagmamahal sa kanya at naniniwala nung sa kanyang ministry. At ito ay para na rin sa atin. Dahil tayo ngayon ay disciples or followers of Christ. Dahil titiwala tayo sa kanya, mahal natin siya. At alam natin na siya ang pinadala ni Almighty Father para tayo ay maligtas.
So, pinagpipray tayo ni Jesus dito. Na protektahan tayo. Sa lahat ng oras. Iniisip pa rin niya tayo. Siya na yung mamamatay, no? Papatayin na siya. Marami ng paghihirap siyang mararanasan. Pero tayo pa rin ang iniisip niya, yung kanyang mga followers. At pinag-pray din niya dito, yung mga future believers. Dahil naniniwala sa Jesus Christ na yung kanyang salita at yung kanyang pagkakapako sa krus ay hindi mababaliwala. At gusto na Jesus Christ na maging kaisa tayo ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Napaka laki ng pagmamahal sa atin ni Jesus Christ na gusto niya tayo maging kaisa. Kahit na tayo ay makasalanan, kahit na tayo ay imperfect, gusto niya tayo maging kaisa. At maging kaisa ni Almighty Father. At kung nasaan man siya, gusto ni Jesus Christ na tayo ay laging nasa tabi niya. Kung saan man siya pupunta, doon din tayo pupunta. Dahil tayo ay followers of Christ. Si Christ lang, walang iba. At si Jesus Christ, kilala niya si Almighty Father. At alam natin na si Jesus Christ ay ipinadala ni Almighty Father para sa atin. Para tulungan tayo at turuan tayo kung ano ang tama. So dito tayo sa John chapter 18. Nabasa na natin to sa Matthew, Mark, and Luke. Pero may mga iba na hindi pa na babanggit. Pero babasahin ulit natin. Baka nagtataka kayo, pang-apat na yan na pang-apat na to, no? Na pagkaka-aresto. So yung mga baka nagtataka kayo kasi nga apat yung gospel testimony ni Matthew, ni John Mark, ni Luke, na research ni Luke, no? At saka yung experience din ni John the Evangelist. So alam naman natin na laging kasama si John the Evangelist or John the Beloved or John na nagsulat ng Book of Revelation. Si John the Beloved ang pinakabata sa lahat ng mga followers of Christ or disciples of Christ na kasama ni Jesus Christ simula pa nung kanyang ministry. So, hindi natin alam, baka mga 19 or 18 lang si John the Beloved nung time na to. Kasi mas matanda sa kanya si James, tapos si Peter naman ay may asawa, no? So, may edad na rin si Peter. Pero si Jesus, nung aarestuhin na siya ay 33 years old. Nag-start siya ng kanyang ministry nung 30 years old siya. So si Jesus Christ, alagang-alaga niya yung kanyang mga disciples. Mahal na mahal niya. Ayaw niyang mawalay sa kanya. Yung 3 years na magkakasama sila. Naging masaya naman si Jesus Christ. Dahil may mga taong naniniwala sa kanya at nirespeto siya. Kaya masaya si Jesus Christ. Nung 3 years niya dito, although nami-miss niya si Almighty Father, pero kailangan niyang gawin na sabihin kung ano ang pinagsasabi ni Almighty Father sa atin. Dahil kahit na may mga pinadala ng prophets, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Kaya si Almighty Father, ang pinadala na niya si Jesus Christ, ang kanyang
kaisa-isang anak. When he had finished praying, John chapter 18 na tayo. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side, there was a garden, and he and his disciples went into it. So sa loob no, may garden of Gethsemane. So from Bethany, tapos nagpunta sila ng Jerusalem. Si Bethany noon yung nagkaroon ng salo-salo dahil nga binuhay nga ni Jesus Christ si Lazarus or Simon the leper. Tapos binuhusan siya ni Mary ng perfume, pure nard oil. Tapos no, nagpunta sila sa Jerusalem to eat the Last Supper. Nilalakad lang si Jesus Christ kasama ang kanyang mga disciples. Wala silang mga donkey na sakay. Once lang sumakay si Jesus Christ ng colt. At paggabi, wala silang, walang kuryente. Baka naiisip nyo, na-imagine nyo may kuryente noong time ni Jesus. Walang kuryente. Ang dala-dala lang nila ay sulo o siga or lamp. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. Nag-cross sila, tumawid sa Kidron Valley. Kasi meron dong garden, at dun sa garden nag-pray si Jesus, sa Garden of Gethsemane. Now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus had often met there with his disciples. Alam ni Judas, kasi nga dun sa Last Supper, bago pa matapos ang Last Supper, umalis na si Judas. Ginawa na ni Judas ang kanyang dapat gawin. So, alam na niya na yun na yung time para niya i-betray si Jesus. Kaya umalis siya. Ngayon, dumating siya ngayon doon sa Garden of Gethsemane. Dahil alam niya na doon nagmi-meeting or doon nag-stay si Jesus Christ to pray. Lagi nagpe-pray si Jesus. So Judas came to the garden guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. So may mga dadala silang clubs, swords, or torches. So hinalikan dito ni Judas si Jesus. Yun yung sign kasi ni Judas para sa mga soldiers kung sino doon si Jesus dahil nga madilim. At hindi kilala ng mga manghuhuli kay Jesus. Kung sino si Jesus doon sa mga tao na nandoon, na mga 12 na tao, dahil nga si Judas kilala na nila, no? So, nung nagpe-pray si Jesus, parang dugo yung kanyang pawis dahil sa kanyang adrenaline rush and nervousness. Dahil yung body niya nagre-react dun sa mangyayari sa kanya. Kahit willing siya, no? Willing si Jesus to give his life. Dahil gusto niyang sundin ang pinagutos ni Almighty Father. Pero yung body niya nagre-react. Nata-troubled siya. Kaya nga nasabi ni Jesus Christ na the spirit is willing but the flesh is weak. At dito rin yung time na natutulog yung mga nung iniwan niya yung kanyang 8 apostles doon sa gilid, tapos ang sinama niya si Peter, James, and John. So 3 beses niyang binalikan sila Peter, James, and John para magbantay kung ano ang mangyayari, para may witness kung paano huliin si Jesus. Ngayon nung dumating na si Judas, nabulabog din syempre yung 8 disciples na natira dun sa bandang labas, no? Sa bukana ng Garden of Gethsemane. Kaya nakisama na rin sila. Yun nga, hinalikan ni Judas si Jesus. Signal yon para sa Jesus ang huhulihin. At may mga dadalang mga torches
or lanterns or siga para makakita ang mga tao nung time na yon. Dahil gabi yon. Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, "Who is it you want?" Sino ang gusto niyo? "Jesus of Nazareth," they replied. Sabi ng mga soldiers ng Pharisees. So madaming dala-dala si Judas, no? Na mga huhuli kay Jesus. "I am he," Jesus said, and Judas the traitor was standing there with them. When Jesus said, "I am he," they drew back and fell to the ground. Natakot, no? Natakot yung mga soldiers. Ito yung account ni John. Kitang-kita ni John. Natakot yung mga soldiers. They drew back and fell to the ground. Dahil alam nilang powerful si Jesus Christ. Naririnig nila nakakapagpagaling ng may sakit. Bumuhay ng patay si Jesus. Kaya takot din sila. Kaya madami sila. Again, he asked them, "Who is it you want?" "Jesus of Nazareth," they said. Jesus answered, "I told you that I am he." Ako nga yun. Sabi ni Jesus, tinanong din niya uli yung mga soldiers. Ako nga yun. "If you are looking for me, then let this man go." Kung ako ang hinahanap ninyo, pakawalan nyo ang mga tao na kasama ko. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. "I have not lost one of those you gave me." Sabi ni Jesus, ito sa John chapter 6 verse 39. Para ma-fulfill yung sinabi ni Jesus Christ na wala akong nawala o nailigaw o naligaw sa aking mga disciples kahit na isa. Except, of course, the son of perdition na si Judas. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. Si Simon Peter, may dala-dala siyang sword, no? Nung in-struck niya yung mga soldier, tinamaan yung tenga ni Malchus, isa sa mga servant ng high priest. Pag sinabing servant ng high priest, kamag-anak din ng high priest ito. Levite din ito. Kasi ang mga high priest, Levite sila. Kumukuha sila ng mga servant na kapareho nila dahil yun ang ipinag-uutos sa Old Testament. Sa law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses. Kaya itong si Malchus, Levite ito na kamag-anak ng high priest. Malchus ang name. So ito lang binanggit, no? Sa Book of John lang binanggit si Malchus. Yung name niya. Pero yung ibang mga tao, ginawang santo si Malchus. Ano ba yun? I-search nyo. May santo na pangalan. Natagpas yung tenga ni Malchus. Nag-fall off, no? Kasi nga, dahil kay Peter, may dadadang sword si Peter. Jesus commanded Peter, "Put your sword away, shall I not drink the cup the Father has given me?" Sabi ni Jesus kay Peter. Napagsabihan naman ulit ni Jesus si Peter. Pero with love naman ito pag pagsasabihan niya si Peter. Makulit na si Peter, di ba? Sabi ni Jesus kay Peter, "Tanggalin mo yung sword mo, wag mong ilabas. Hindi ko ba iinumin ang cup na ibinigay sa akin ng tatay ko?" Sabi ni Jesus Christ, yung cup na yun, ano, yung shall I not drink the cup the Father is giving me, yun yung hindi ko ba dapat gawin ang ipinagagawa sa akin ng tatay ko? Hindi ko ba dapat sundin? Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him. Itinali nila si Jesus kahit wala namang ginagawa. Kahit walang dalang sword. Itinali nila si Jesus.
At saka, yung mga disciples, hindi hinuli. Tapos, itong si Malchus, pinagaling ni Jesus Christ yung tenga ni Malchus. As if parang walang nangyari sa tenga ni Malchus, na i-restore yung tenga ni Malchus. Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him and brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas. So si Caiaphas, siya yung high priest. Ang father-in-law niya ay si Annas. So dinala muna siya kay Annas, the high priest that year, kasi si Caiaphas, no? So si Annas ang father-in-law. So pwedeng mag-asawa ang high priest, no? Kasi hindi naman pinagbabawal sa Bible ang mag-asawa. Kasi Peter, may asawa siya, hindi naman siya pinagbawalan ni Jesus at naging follower na siya ni Jesus, may asawa na siya. Kaya hindi pinagbabawal ang pag-aasawa. Ang ipinagbabawal or ang masama, yung gagawa ka ng kunyari hindi ka mag-aasawa, pero nang mamolestya ka ng mga tao. Yun ang ayaw ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ dahil yun ay kasalanan. Adultery and fornication. Pero kung mag-aasawa ka, hindi na ano yun, masama yun dahil hindi naman pinagbabawal ang mag-asawa. Ngayon ito si Caiaphas, meron siyang father-in-law. Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people. So ito yung prophecy ni Caiaphas. Hindi niya sinasadya, no, ni Caiaphas na magsabi siya ng prophecy na mas mabuti pa na isang tao ang mamatay para sa kapakanan ng lahat ng tao. For the mind of Caiaphas, ang sinasabi niyang yon is para sa ikasasama ng ni Jesus. Pero kay Almighty Father, para sa ikabubuti ni Jesus yon at saka ng mga tao. Na si Jesus Christ ay magsasacrifice para sa lahat ng tao. Siya ang mamatay para sa lahat ng tao. Siya ang magiging Lamb of God, sacrificial lamb. So lahat ng bagay na masama, kaya ni Jesus, ni Almighty Father, gawin na mabuti. Inuulit ko, no, sa isip ni Caiaphas, masama yung iniisip niya dahil gusto niya talagang patayin si Jesus. Pero Almighty Father, iba ang isip ni Almighty Father. Full of wisdom and knowledge si Almighty Father. Kaya, hindi natin maloloko si Almighty Father. Hindi natin pwedeng sinungalingan. Kung ang tao na pagsisinungalingan natin, may tatago tayo, kay Almighty Father, wala tayong matatago. Full of wisdom and knowledge. And also Jesus Christ. Kung ang tao kaya natin i-manipulate, lokohin, si Jesus Christ at si Almighty Father, hindi. Simon Peter and another disciple were following Jesus. Itong another disciple na to, this was John the Evangelist. So magkasama si Simon Peter at si John. Hindi nabanggit ni John kung nasaan si James, no, kasi brother niya si James. Pero syempre nagkanya-kanyang tago na si Matthew, si Philip, si Bartholomew, si Thomas, nagtago na din. Sino ba yun? Yung mga disciples si Jesus Christ. Si Jude Thaddeus, si James the Lesser, kasi dalawa ang James, no? Nagtago na din. Tapos ito naman si Judas, pumunta na sa high priest, nakolekta na niya yung 30 pieces of silver. So, ang kasama ni Simon Peter ay si John, because this disciple was known to the high priest. Kilala ng high priest si John. Nakalagay dito. He went with Jesus into the high priest's courtyard kasi kilala ng high priest si John. At dala-dala ni John si Simon Peter.
But Peter had to wait outside at the door. The other disciple, who was known to the high priest, came back, spoke to the servant girl on duty there, and brought Peter in. Para maipasok si Peter sa courtyard ng high priest, nakipag-usap si John, the beloved, sa servant girl na papasukin si Peter. Para maging witness din si Peter kung ano ang mangyayaring usapin. Ngayon, itong servant girl, sabi ng servant girl, "You aren't one of these man's disciples too, are you?" So, isang tanong na yun, no? Di ba isa ka sa mga disciples ni Jesus, itong lalaki na hinuli? Ang sagot ni Peter, "I am not." So, nagsinungaling si Peter, no? Isang beses. Although nabasa na natin sa Matthew, Mark, Luke, ulitin natin. It was cold and the servants and officials stood there around a fire they had made to keep warm. Parang bonfire, dito sa verse 18. Kasi nga, walang kuryente. Kaya para magkaroon ng liwanag, naggagawa sila ng bonfire, may mga torches sila, may mga lamps sila. Peter also was standing with them, warming himself. So malamig to, gabi, no? Kaya nagpapainit siya sa may apoy malapit sa bonfire. Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. Kaya alam ni John to, kasi nga, nandun siya sa loob mismo, nakikinig siya. So, tinanong ng high priest si Jesus tungkol sa kanyang mga disciples at tungkol sa kanyang mga katuruan. I've spoken openly to the world, sabi ni Jesus. Pag nagsasalita ako, lahat naman ng tao nakikinig sa buong world, no? Parang binobroadcast ni Jesus kung ano yung mga isinasabi niya ng mga katuruan. Jesus replied, "I have always taught in synagogues or at the temple where all the Jews come together. I said nothing in secret." Wala naman akong sinasekreto sa mga sinasabi ko, sabi ni Jesus. Lahat naman open. Sa synagogue ako or sa temple nagtuturo. Maraming tao doon. Wala akong itinatago. Why question me? Bakit niyo ako tinatanong? Ask those who heard me. Surely they know what I said. Itanong niyo sa mga tao na nakarinig sa akin. Alam ko na alam nila kung ano ang mga sinabi ko. Sabi ni Jesus. Kasi wala naman siyang tinatago talaga. When Jesus said this, one of the officials nearby slapped him on the face. Yung Diyos natin sinampal ng isang officials na malapit kay Jesus. Dahil sumagot siya sa high priest. Di ba tinatanong siya? Tinatanong siya ng high priest bakit hindi siya sasagot? Tapos ngayon kung sumagot siya, sinampal siya. Is this the way you answer the high priest? He demanded. Sabi nung sumampal kay Jesus. Kung tayo may sumampal sa atin, anong gagawin natin? Gaganti-agad tayo. Pero si Jesus, Diyos siya, King of Kings and Lord of Lords. Sinampal siya. Hindi siya gumante. Hindi siya kumibo ng masama. Hindi niya minura or hindi siya nagsalita ng against sa tao. Ano ang sabi ni Jesus? If I said something wrong, Jesus replied, "Testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me?" Kung totoo ang sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Kung may nasabi man akong masama, wala naman. Kung ano lang ang tinatanong sa akin, yun ang isinasagot ko. Bakit mo ako sinampal? Anong masama din sa sinabi ko? Then Annas sent him bound to Caiaphas the high priest. So ito yung time na kakausap niya si Annas, no? Ngayon, pinadala naman siya kay Caiaphas, yung high priest. Pinagpasapasahan si Jesus Christ para saktan at ipahiya sa mga tao. Meanwhile, Simon Peter was still standing there, warming himself. Simon Peter nakatayo pa rin, dun sa may courtyard. Nagpapainit ng kamay
Kasi nga malamig. So they asked him, "You aren't one of his disciples too, are you?" Sabi ng nakakita sa kanya, "Di ba ikaw yung isa sa mga disciples ni Jesus?" He denied it, saying, "I am not." Hindi ako yun. Hindi ako kasali. So nagsinungaling ulit siya. He disowned Jesus. He denied Jesus. One of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him. May nakakita kay Peter. So, kamag-anak ni Malchus na natanggal yung tenga, na nirestore ni Jesus yung tenga, pinagaling ni Jesus. Kasama kasi ito, no, kamag-anak ni Malchus. Sama-sama sila para huliin si Jesus. "Didn't I see you with him in the garden?" Again, Peter denied it. Di ba nakita kita sa garden nung hinuhuli namin si Jesus, kasama ka? Hindi lang dito isinama na. Di ba ikaw pa nga yung nag-strike sa tenga ng kamag-anak ko? Pero hindi na nakasulat dito, no? Pero kamag-anak siya eh. Ito nagtanong. And at that moment, a rooster began to crow. So, 3 beses ni Peter, or Simon Peter, disowned si Jesus, dineny niya, 3 beses siyang nagsinungaling. Masama ang magsinungaling. Kaya nga, di ba, Simon, Satan asked me to be, Satan asked, yung sift. Simon. For you to be sifted as wheat. But I prayed for you, Peter. Sabi ni Jesus, no? So, nakasulat ito sa Luke chapter 22, verse 31 up to 34. "Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have returned, strengthen your brothers." So, ito yung warning ni Jesus kay Peter. Pero alam ni Jesus ang mangyayari na i-deny siya ni Peter at magsisinungaling si Peter ng 3 beses before a rooster crows. Dito tayo sa verse 28. "Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor." So, pinagpasapasan from Annas, na father-in-law ni Caiaphas, and then nagpunta kay Caiaphas. And then ngayon, dinala na naman sa palace of the Roman governor. So, yung Roman governor ng time na yon was Pontius Pilate or Pilate. Si Pilate, yung asawa niya, nagkaroon ng panaginip, no, about kay Jesus. So, gusto ng asawa ni Pilate na pakawalan si Jesus. "Have nothing to do with this man," sabi nung asawa ni Pilate. Kay Pilate, patungkol kay Jesus. Kasi nagkaroon ng dreams yung asawa ni Pilate. Pero basahin natin to, no? "Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. By now, it was early morning." Umaga na. Okay? Nakikita niya na yung pagkakasunod-sunod. Umaga na, gabi. Hinuli si Jesus. Ini-interrogate siya. Magdamag. Walang pahinga. Walang kain. Yung hiling kain niya. Yung kasama pa niya si Judas. Tsaka yung 11 disciples. By now, it was early morning, and to avoid ceremonial uncleanness, they did not enter the palace because they wanted to be able to eat the Passover. So, dahil sa magpa-Passover na, nilinis yung palace, no? Kasi yun yung tradition na kautusan ni Almighty Father na dapat malinis lahat. So, gusto nila ng malinis lahat, kaya hindi nila pinapapasok. They wanted to be able to eat the Passover. So Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing against this man?" So lumabas si Pilate, imbis na papasukin si Jesus, na sa tingin nila madumi, sila naman talaga ang madumi, hindi naman si Jesus ang malinis. Lumabas ngayon si Pilate. Anong charge ba? At dinadala sa akin ang
lalaking ito. If he were not a criminal, they replied, we would not have handed him over to you. Kung hindi siya criminal, hindi namin siya ilalapit sa iyo. Sabi ng mga Jewish leaders. Pilate said, take him yourselves and judge him by your own law. Kunin niyo siya. Kayo mismo ang mag-judge sa kanya sa pamamagitan ng inyong law. May law kayo, di ba? Yung Mosaic law. Kasi nga, Roman governor to. Iba yung law ng Roman Empire sa pagbibigay ng parusa compared sa law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses. Pag yung susundin yung law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses, kung blasphemy ang crime ni Jesus Christ, babatuhin, ano? Yun ang kamatayan, babatuhin. Pero pag sa Roman Empire naman, iba namang klaseng or ibang form of punishment naman ang gagawin ng Roman Empire or Roman government. So inilapit nila yung mga Jewish leaders si Jesus Christ para mapaihiya. Hindi lang sa Jerusalem, hindi lang all of Israel, kundi maipakalat, maipahiya si Jesus Christ sa buong Roman Empire na malaki ang sakop. Dahil pwede naman sila, yung mga Jewish leaders, na sila mismo ang mag-judge kay Jesus Christ, sila ang maghusga. Pero hindi nila ginawa. Gusto nila ng malakihang eskandalo. Gusto nila maipahiya si Jesus Christ. Yung Diyos natin. But we have no right to execute anyone. Sabi nila, nagsinungaling sila kasi, di ba, yung babae na pag nagkasala, babatuhin nila kasi, example, kung prostitute siya or nag-commit ng adultery yung babae, pwede nilang husgahan, babatuhin nila, no? Pero nagsinungaling sila dito, we have no right to execute anyone. Gumagawa nga sila ng way, di ba, para pumatay ng tao sa pamamagitan ng pagbato. Pero mas gusto nila na si Jesus mas mapaparusahan ng hindi lang pagbabato, kundi maparusahan ng sobrang sakit. They objected, no? But we have no right to execute anyone. They objected. So, dito sa verse 32, this took place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die. So, nasa prophecy kung paanong death ang ma-experience ni Jesus Christ. Kasi kung ang Jewish law or yung law, yung Mosaic law, babatuhin, no, ng bato para mamatay. Pero pag Roman Empire, mas malala, ipapako sa cross. So, nasa prophecy kung paano ang kind of death na ma-experience ni Jesus Christ. Dito nakalagay sa Psalm chapter 22, verse 16. My enemies surround me like a pack of dogs. An evil gang closes in on me. They have pierced my hands and feet. For dogs have surrounded me. A gang of evildoers has closed in on me. They pierced my hands and my feet. So itong Psalm 22, yung kabuuang Psalm 22, si Jesus to eh. Kasi si David, prophet siya. Okay? Na yung Psalm, it's about Jesus, kung anong ma-experience niya. And para na rin sa atin to, kung ano yung mga mangyayari. At yung mga nangyari na nung time ni Jesus. So kung titignan natin yung kabuuan ng Psalm 22, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? Di ba isa to sa mga sinabi ni Jesus Christ? So itong Psalm 42, ito yung si Jesus Christ, ito yung mga naramdaman niya na naiprophesy ni David.
Why are you so far from my cries of anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer by night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted you, and they trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. So itong mga to, ito yung nakasulat sa Psalm na nangyari kay Jesus. Psalm 22. At dito rin nakasulat sa Isaiah chapter 53. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds, we are healed. Dahil sa kanya, yung mga sugat natin, gumaling dahil kay Jesus. He was pierced. Ang sinaksak. Di ba sinaksak siya? He was pierced nung nasa cross siya. He was crushed. Crushed in mind, body, and soul, and spirit. For our iniquities. A punishment that brought us peace was on him. At saka, yung nakasulat dito sa Numbers chapter 21 verse 4 to 8. So ito, yung Numbers chapter 21 verse 4 to 8. Ito yung bronze serpent na ginawa ni Moses dahil nga nagreklamo yung mga tao, tinuka ng mga serpent yung mga tao. Ngayon ang ginawa sa serpent, ang inutos ni Almighty Father ay tumingin sa serpent ang mga tao, nilagay sa pole yung serpent, dun titingin ng tao para gumaling, para yung mga nakagat na mga ahas gumaling. So si Jesus Christ, naging simbolo ng kasalanan. Kasi yung serpent, yun ay kasalanan, di ba? Since the start of nung time nung kay Eve, yung serpent na ang naging nanukso kay Eva para magkasala. So ang serpent ay yun yung kasalanan, no? So si Jesus Christ, inako niya yung kasalanan. He who has no sin was made sin for us to be saved. He who had no sin became sin, so that in him we might become the righteousness of God. So nakikita nyo na yung mga nangyayari sa Old Testament. Nangyari kay Jesus, pero in another form. Pero yun pa rin yun. Okay? So yung sheep naman sa lamb na pinatay ng Passover, si Jesus naman yun. Okay? Na di ba sa Passover na save yung mga Israelites para hindi mamatay, yung mga firstborn sons. Ngayon, applicable din kay Jesus yon. Kaya lahat ng mga nasa Old Testament, fulfillment, si Jesus Christ. Kaya magkadugtong ang Old Testament at saka New Testament. Huwag natin babaliwalain ang Old Testament. At yung time na nasa Old Testament, ang hinihingi lang doon ay yung puro literal, yung nasa Old Testament. Pero dito sa New Testament, si Jesus na. Kasi hindi natin iintindihan ng mga tao. Kaya ginawa ni Almighty Father na literal sa Old Testament. Pero sa New Testament, dumating si Jesus, naliwanagan na tayo, nakikita na natin kung paano tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. At yun ay sa pamamagitan ng faith natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit.
Kailangan merong dumanak na dugo para ma-save tayo. Dahil an eye for an eye, tooth for tooth. Hindi na natin kailangan yun dahil si Jesus na. Nagkasala tayo si Jesus. Ang katugunan sa lahat. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked, "Are you the king of the Jews?" "Is that your own idea?" sabi ni Jesus. "Ikaw ba ang king of the Jews?" sabi ni Pontius Pilate sa kanya. "Idea mo lang ba yan? Or did others talk to you about me?" Idea mo lang ba yan or may nagsabi sa iyo patungkol sa akin? Ang sagot ni Pilate, "Am I a Jew? Hudyo ba ako? Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?" Ano ba ang nagawa mo? Sabi ni Pilate. Ano ba ang nagawa mo? Am I a Jew? Ano bang nagawa mo para ako ang maghusga sa iyo? Magbigay ng karampatang parusa. Hindi naman ako Jew, pero ano ba ang nagawa mo? So, hindi malinaw kay Pilate, no? Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is from another place." Sabi ni Jesus, etong kaharian ko ay hindi dito sa mundo na to. Kasi kung ang kaharian ko ay nasa mundo na to, darating ang aking mga servant para ipagtanggol ako at para hindi ako maaresto ng mga Jewish leaders. Pero ngayon, yung kaharian ko ay nasa ibang lugar. Sabi ni Jesus. So si Jesus Christ, yung kaharian niya, nasa ibang lugar. Since follower tayo ni Christ, yung kingdom ni Jesus Christ, dun din tayo. Kung saan si Jesus, dun din tayo. So, hindi tayo from this world. As followers of Christ, we are not of this world. "You are king then," sabi ni Pilate. "So, hari ka nga," sabi na Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth." Sinasabi mo na ako isang hari, sabi ni Jesus. Sa katotohanan, ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at dumating dito sa mundo ay para sabihin sa mga tao ang katotohanan. Mag-testify sa katotohanan, magpatotoo sa katotohanan. Everyone on the side of me or on the side of the truth listens to me. Kung sino man ang nasa ang gusto ng katotohanan ay nakikinig sa akin, sabi ni Jesus. Kayo, gusto ba ninyo ng katotohanan? Kung gusto natin ng katotohanan, kay Jesus tayo. Kay Almighty Father tayo. Sa Holy Spirit tayo. Yun ang katotohanan. Dahil ang mga nakikita natin dito sa mundo, hindi ito totoo. Yung mga magagandang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, hindi totoo. Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan, na kay Jesus, na kay Almighty Father. Dahil binubulag tayo ni Satanas, ng mga ginto na nakikita natin, mga alas, mga magagandang bagay, mga kumikinang, mga naglalakihang bahay dito sa mundo, hindi ito totoo. Dahil ito ay masisira, mananakaw, mabubulok. What is the truth? Retorted Pilate. Ano ba ang katotohanan, sabi ni Pilate? With this, he went out again to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." So, ano ang katotohanan, sabi ni Pilate? Nagugulan si Pilate, no? At lumabas ulit siya sa mga tao kung nasaan ang mga Jew at tinatanong, at sinasabi niya na wala siyang basihan para husgahan si Jesus at bigyan siya ng charge or kung ano mang karampatang parusa ang ibibigay sa kanya. Hindi maliwanag kay Pilate.
But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Pero, sabi ni Pilate, meron kayong custom, di ba? Or kaugalian, or tradisyon, na magpapakawala ako ng isang preso pag oras ng Passover. Parang papatawarin ng isang preso pag oras ng Passover. Di ba minsan may ganun parang pinapardon, no? Binibigyan ng kapatawaran yung isang kriminal or pardon pag Passover. Do you want me to release the King of the Jews? Gusto niya bang pakawalan ko ang King of the Jews? Sabi ni Pilate, kasi nga meron kayong tradition, di ba? So yung King of the Jews ang papakawalan ko. Nagsigawan yung mga tao, siya kay mga Jewish leaders. They shouted back, "No, not him. Give us Barabbas." Now Barabbas had taken part in an uprising. Sabi ng mga Jewish leaders, ayaw namin. Ang pakawalan mo si Barabbas. Si Barabbas ay isang rebellious person. At nakapatay si Barabbas. Hindi natin alam kung ilan ang napatay ni Barabbas, pero inakasuhan siya ng uprising or rebellion at murder. Yun ang kasalanan ni Barabbas, kaya siya nakakulong. Ayaw ng mga tao pakawalan si Barabbas. Mas gusto nilang pakawalan. Ayaw ng tao pakawalan si Jesus. Ang gusto ng pakawalan si Barabbas, yung nag-commit ng rebellion, nag-commit ng uprising, nag-commit ng murder. Yun ang gusto nilang pakawalan. Twisted ang utak ng mga tao. Noon pa man, twisted na ang utak ng mga tao hanggang ngayon. Dahil ang namamayani sa tao ay kasamaan sa mundo. Masama ang puso ng mga tao. Hinarap ni Jesus. Kung kanino siya inihaharap, hinaharap niya ng maayos. Sinasampal siya, hinaharap pa rin niya ng maayos. Dinuraan siya, tinadyakan, sinuntok, binatukan, sinipa, binugbog. Hindi nagsasalita si Jesus ng masama sa mga tao. Kung ano ang itinatanong sa kanya, sinasagot niya ng maayos. Ganon yung Diyos natin. Ganon si Jesus. Yung pakawala sa atin sa kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ganon si Jesus. Yung pagmamahal niya sa tao. Hindi niya ginagawang personal. Ang ginagawa niya, alam niya kung ano yung nasa puso ng tao. Naghahari sa puso ng tao ay kasamaan. At kung ang kasamaan ang nasa puso ng tao, ang naghahari sa kanya ay yung demon. So, hindi niya pinapersonal yung mga tao. Dahil alam niya, ang naghahari sa mga tao ay yung demon, yung devil. Pero gusto niyang masave yung mga tao na yun at magtiwala sa kanya. Pero dahil sa nasa prophecy yun, na kailangan niyang pagdaanan yun para sa atin. Para sa atin at kung sa susunod pang henerasyon, kung meron pa. Para masave tayong lahat. Yung pagmamahal niya sa atin. Wala nang higit pang pagmamahal ang ma-experience natin. Kundi ang mga pagmamahal na galing sa tatay natin at kay Jesus Christ. Wala nang higit pang pagmamahal yun. Never nila tayong pinag-isipan ng masama. Lagi lang sa atin nag-aantay ang tatay natin tsaka si Jesus na pagtiwalaan sila. Pero syempre may oras din na darating
na dapat gumawa na tayo ng choice. Dahil may time for judgment where there will be weeping and gnashing of teeth, the eternal damnation. Ayaw ni Almighty Father na papunta tayo sa eternal damnation, kaya pinapunta niya sa atin si Jesus Christ. Ayaw niya tayo mapahamak kahit isa sa atin. Ayaw ni Almighty Father dahil anak niya tayo. Nasa sa atin na lang yun. Kung sino ba ang gusto nating mamayanin sa puso natin. Kung sino ang susundin natin. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father, di ba? Saka na Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kahit hindi tayo dapat mahalin. Dahil sa sobrang dami nating kasalanan. Pinatawad tayo. Thank you, and God loves us all so much.